Nasa hustong gulang na ang mga anak ni Ana, pero hindi raw mawala-wala sa dibdib niya ang pangamba para sa kanilang hinaharap. Lalong-lalo na sa panganay niyang si Maya. Hindi nito tunay na pangalan. Maliban kasi sa tila wala raw ito sa tamang katinuan. 3 years old siya, hindi siya marunong magsalita, hindi pa siya makalakad. Meron pa itong mas mabigat na dinadala. Si Maya, napakaliit ng mga kamay at paa, napakaiksi ng mga braso't binti, pero sobrang laki ng kanyang dibdib. Kaya sumasayad na ito sa kanyang tiyan. Nung nagkaedad siya ng 20, doon ko napansin na masyado na talagang lumalaki yung suso niya. Nagtingala lang kami sinamambang ang iyang nagadako. Sa pagkain niya daw, yung nutrients na daw, pumupunta doon sa didi niya. Sobrang hirap talaga kapag wala kang asawa na kasama, yung ikaw lang yung kasama ng mga anak mo. Tapos may kapansanan pa siya. Paano dadalhin ng mag-ina ang napakabigat nilang dinadala? Ang mag-ina nakatira sa liblib na purok sa Norala, South Cotabato. Busog ka? Gutom. Dito mag-isang itinataguyod ni Ana si Maya at ang nakababata nitong kapatid na si Thea. Ang mister kasi ni Ana may iba ng pamilya. Kung minsan, tutulong sa mga kung sino yung magpagawa, magpalinis sa kanilang bahay para gustusan ko yung makain namin dito. Dahil sa lumulobong dibdib ni Maya, hindi sanay na magsuot ng bra si Maya. Pag pinasuotan mo yan ng bra, hindi yan magsuot eh. Sabihin niya pa na, bakit daw siya pasuotin ng bra? Kasi hindi naman daw siya babae, lalaki naman daw siya. Ito po ang bra na binili po namin ito sa Ukay-Ukay. Ang size po nito is D48 or USA is extra large po ito. At ito naman po ang bra na binili din po namin sa Ukay-Ukay na ayaw niya talagang suotin araw-araw kasi nahihirapan siyang huminga at nahihirapan din siya kasi mainit. IC75 po. Mag-ukay-ukay na lang po kami ng stretchable na damit. Kung t-shirt kasya dito sa kanyang braso. Pero pagdating po dito, hindi na po kasya. Nashock na lang po kami na lumalaki na po yung dibdib niya. Yung isang titi niya parang 5 kilos, yung isa 5 din, parang 10 kilos yung dinadala niya araw-araw. Sa kabila nito, maaga pa rin siyang bumabangon para tumulong sa mga gawaing bahay. Pinapakain niya yan, naliligo niya yung mga baboy. Ang katuwang ni Ana sa pag-aalaga sa anak, ang kanyang bunso na si Thea. Kapag naguhugas po siya ng pinggan, nababasa po yung damit niya. At minsan, parang ako na lang po yung panganay sa aming dalawa. Pero naintindihan ko po na ganyan po yung sitwasyon niya. Si Maya, mailap sa ibang tao, pirmi lang na nasa bahay. Nakakapagsalita pa raw ito noon kahit papaano. Pero mula raw nung nagbakasyon ito sa kanyang ama sa Zamboanga, ang boses ng dalagita, bihira na raw nilang naririnig. Hiniram yan sa akin ni papa niya. Nung nag-uwi siya dito sa amin, parang hindi na normal yung pagsasalita niya. Kapag nag-usap kami, tumatawa siya. Palagi na siyang wala sa sarili niya. Feel yan, may kinakausap siya eh. Tapos wala namang tao. Hindi daw siya pinapakain doon ng madrasta niya. Kaya siguro napiktuhan yung pag-iisip niya. Hindi totoong hindi siya pinapakain dito. O wala papagalitan ko siya kasi sa mga hindi niya tamang mga ginagawa dito. Pero hindi ibig sabihin na pinapabayaan namin siya, hindi namin siya pinapakain. Inaalagaan namin siya dito. Hindi totoo yung sinabi sa asawa ko dati, hindi totoo yun. Mahal kong anak ko. Pero bakit nga ba lumaki ng ganito ang dibdib ni Maya? Pag dumating yung regla niya, parang 3 weeks yan magtigil. Nung nagbi-bleeding siya, hindi ko pa napansin na lumalaki yung dibdib niya. Wala naman pong mga signs na nakikita namin sa kapatid ko na buntis siya. Para mabigyang linaw, nitong Huwebes, ipinakonsulta namin si Maya sa mga espesyalista. Sinuri muna siya ng isang general surgeon. Actually, ang breast niya wala akong makapang mass sa loob. Considered ko ito na na non-surgical kasi wala naman akong makapang palpable mass dito. So, malaki lang ang breast pero no indication for surgery. Sunod siyang tinignan ng obstetrician gynecologist.
Ang patient natin ay maliit, obese, may biglaan na pagbabago sa pag-uugali at sa pag-iisip. Na sa tingin namin, sa mga simptomas na pinapakita ng pasyente, more on endocrine problem siya. Inirekomenda ng mga doktor ang ilang laboratory tests para mas mapag-aralan pa ang kondisyon ni Maya. Ang mga test na kakailanganin para sa pasyente kung available sa Norala District Hospital ay mapapagawa dito. Pero sa tulong ng LGU, ang mga iba pang kakailanganin na laboratorio ay papagawa sa higher facility para ma-diagnose ng maayos ang kondisyon ng pasyente. Inilapit na rin namin siya sa isang psychiatrist. The patient is suffering from intellectual disability. Bata pa siya, pinanganak na siyang ganyan. Kahit na 28 years old siya, yung capacity ng utak niya is only 9 to 12. Pero what we're doing right now is to prevent the complications. I'm going to give the medicine para doon sa behavioral problems niya. She might have an endocrine problem kasi because of the other symptoms. So, pwede ng mga pituitary problems. Yung laboratory test talaga ang importante so that we can go to the final diagnosis what is really happening. Samantala, ang lokal na pamahalaan at ang MSWD o Municipal Social Welfare and Development Office ng Norala nagpaabot ng tulong. Magpo-provide po kami sa local government unit. Actually, we are already given the assistance for indigent parent. Nakabigay kami ng financial assistance para din sa gamot niya. Para hindi mahirapan sa susuoting damit pang ilalim, pinasadyaan namin siya ng bra. Hindi ko matansya kasi masyadong malaki. D or E. Expandex na makapal na tela. Para komportable siya, hindi siya masikip. Niregaluhan namin siya ng mga bagong damit. Nagpaabot din ang aming team ng tulong pinansyal. Madamo ganyan salamat kay MGS Kapuso Jessica Soho sa inyo nga bulig sa amon. Sa bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang pasan ng mag-inang Ana at Maya. Pero pilit nila itong binubuhat. Kahit masakit, kahit mahirap. Dahil kahit gaano kabigat ang suliranin, mas matibay ang pagmamahal ng isang ina at mas matatag din ang pananalig nilang meron pang pag-asa. Nananawagan po ako sa gustong tumulong sa amin. Naghihingi po ako ng tulong para ipagamot ko. Diyos lang yung marunong mag-ano sa inyo. Hanggang kaya ko, antuson ko siya ang atipanon. Mintras buhay ako sa kalibutan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.